Part 17. Habang nakatayo siya doon ay naramdaman niya na tila ba nanigas ang kanyang mga paa. Isa pa ay gustong-gusto na niyang umalis doon ng mga oras na iyon ngunit hindi niya may hakbang ang kanyang mga paa dahil tila ba napakabigat ng mga ito kahit na anong pilit niya. Gusto na niyang umalis doon at tumalikod na lang palayo sa mga ito dahil sobrang sakit para sa kanya na makita ang mga ito ngunit pakiramdam niya ay napakabigat ng katawan niya na halos ayaw gumalaw. Ayaw nitong makipagkooperasyon. Ang mga ito ay patungo sa direksyon niya at wala siyang magawa kundi tingnan ito habang palapit ng palapit ang mga ito. Ang mga figure ng mga ito ay mas naging malinaw pa sa kanya habang palapit ng palapit ang mga ito. Ayaw niyang makita ang mga ito, at ayaw rin niyang makita siya ng mga ito. Pinilit niya ang kanyang sarili at inipon ang natitira pa niyang lakas, mabilis siyang tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang silid sa pangalawang palapag. Kaya nga lamang ay nakakadalawang hakbang pa lamang siya nang bigla na lamang niya narinig ang pagtawag ng pangalan niya mula sa kanyang likuran. Ani, biglang nanigas mula sa kanyang kinatatayuan nang marinig niya ang pagtawag ng pangalan niya at nanatiling nakatayo lamang sa kanyang kinaroroonan. Si Lucas ay napakunot ang noo nang marinig ang tinawag ni Trisha. "Sino ang tinatawag mo?" Salubong ang kilay nitong tanong sa kanya. Agad naman niyang itinaas ang kanyang daliri at pagkatapos ay mabilis na itinuro ang nasa harapan nila. "Si Annie yun, tingnan mo dali," sabi niya rito. Agad namang tiningnan ni Lucas ang figure na nasa kanilang harapan at totoong ang kamukha ng likod ito ni Annie ngunit ano naman sana ang gagawin nito sa ospital. Kaninang umaga lang ay umuwi siya at wala naman si Annie sa bahay nila. Tinawagan niya ito ng ilang beses ngunit hindi naman ito sa tawag niya. Kaya nag-text na lamang siya rito at tinanong kung nasaan ito at agad naman siyang nakatanggap ng reply mula rito na pumasok daw ito sa school ng araw na iyon kaya napaka-imposible namang bigla na lamang itong mapupunta sa ospital. Magkamukha lang sila pero sa malamang ay hindi siya iyan, mabilis nitong sagot sa kanya. "Pero Lucas, sigurado akong si Annie iyon," pagpupumilit niya rito. "Annie," muling sigaw niya at pagkatapos ay mabilis na pinaslide ang gulong kanyang wheelchair upang mahabol niya ito. Nang maramdaman ni Annie na lalapitan siya ni Trisha ay mabilis niyang iginalaw ang kanyang mga paa at mabilis na naglakad pabalik sa pangalawang palapag nang hindi man lang siya lumilingon. Nang makarating siya sa isang kanto ay mabilis siyang lumiko at sumakay ng elevator. Nang tuluyang sumara ang pinto ng elevator ay nakahinga siya ng maluwag. Bagamat hindi niya alam kung saan siya pupunta ngayon ay isa lamang ang nasa kanyang isip ng mga oras na iyon, kailangan niyang makaalis sa ospital bago pa muli siyang makita ng mga ito. Hindi niya nakayapang makitang magkasama ang mga ito. Nang tumunog ang elevator ay bigla na lamang niyang napansin na paakyat na pala ito hanggang sa tuluyang tumigil ito sa isang palapag at bigla na lamang pumasok si Greg sa elevator, hindi niya akalaing muli na namang magkukross ang landas nilang dalawa. Bakas ang gulat sa mukha niya. Agad na napakunot ang noo nito nang makita siyang naroon at pagkatapos ay nagsalubong ang mga kilay. Humakbang ito papasok. "Magaling ka na ba? Bakit nandito ka? Di ba dapat ay nasa kama ka pa at nagpapahinga?" Sunod na tanong nito sa kanya. Hindi pa siya nakakasagot rito nang bigla na lamang ulit bumukas ang pinto ng elevator kung saan ay naglakad siya palabas at inalayan naman siya nito kaagad. Hinawakan siya nito sa kanyang siko at inakay palabas. Sabay silang naglakad palabas ng ospital. Mabuti na lamang at bago pa man sila magkita ni Greg ay natanggal na niya sa loob ng elevator ang kanyang swero kanina. Habang inaalalayan siya nito ay bigla siyang napatigil sa paglalakad at pagkatapos ay nilingan ito. Nagsalubong ang mga kilay nito. Nagdalawang isip siya tuloy bigla na kausapin ito ngunit pinili na lamang niya na kausapin ito. "May trabaho ka pa ba?" tanong niya rito. "Wala naman na." Mabilis din namang sagot nito. "Bakit? Ilang beses mo na kasi akong tinulungan at bilang pasasalamat sa kabutihan mo ay pwede bang ilibre kita ng kape?" tanong niya rito. Tiningnan lang siya nito at pagkatapos ay hindi man lang siya sinagot. Basta na lamang siya nitong iniwan doon at naglakad palayo. Bigla tuloy siyang napatanong sa kanyang isip kung nagalit kaya ito dahil sa ginawa niya. Habang nakasunod ng tingin sa likod nito ay bigla na lang siyang nakaramdam ng kalungkutan. Iyon ang unang beses niyang mag-alok ng kape sa taong tumulong sa kanya pero hindi niya inaasahan na tatanggihan siya nito.
Nanatili pa rin siyang nakatayo doon sa pwesto niya kung saan siya iniwan nito at parang hindi makagalaw dahil sa pagkapahiya nang bigla na lamang itong huminto at nilingon siya. Ano pang ginagawa mo dyan? Hindi ba at inaaya mo akong magkape? Tanong nito sa kanya. Agad na nanlaki ang mga mata niya nang marinig niya ang tanong nito. Ibig sabihin pala ay pumayag ito sa alok niya. Dahil sa sinabi nito sa kanya ay kaagad siyang sumunod rito. Nang makalabas sila pareho ay bigla na lamang huminto sa kanilang harapan ang inang kotse. Nang makita ni Billy ang babaeng kasama ng kanyang boss ay hindi niya napigil ang hindi makaramdam ng tuwa at pagkatapos ay kinindatan pa niya ang kanyang boss at ang gusto niyang iparating rito na mensahe ay napakabilis naman nito. Ngunit sa halip na sagutin siya ay malamig lamang siya nitong sinulyapan. Bukas na lamang natin ituloy ang mga dapat nating asikasuhin. Sabi nito sa kanya at pagkatapos ay hindi na lamang siya sumagot. Agad siyang napaayos mula sa kanyang kinauupuan at hinintay na lamang itong pumasok sa kotse. Napatingin si Annie sa sasakyang nasa harapan niya at bigla siyang nailang nang makita niya ito dahil iyon ay isang mobile ng mga pulis. Magkakape lang tayo, baka naman pwedeng huwag na ito ang gamitin natin kasi parang ano, sabi niya rito. Tumanggo naman si Greg sa kanya at pagkatapos ay sumang-ayon sa kanya. Oo nga, kailangan ko na lang muna bumalik sa station at para na rin magpalit ng damit. Isa pa ay may malapit na cafe doon kaya. Doon na lang din siguro tayo pumunta, sabi nito sa kanya. Sige, sagot naman niya rito. Ipinagbukas siya nito ng pinto ng sasakyan at pagkatapos ay dali-dali siyang pumasok doon at maging ito ay pumasok na rin sa loob ng sasakyan. Sa harapan nito umupo katabi ng kabaro nito. Ilang minuto pa ay tuluyan na nga silang nakarating sa lugar at pagdating nila doon ay ibinili ni Greg sa kasama nito na ihanda ang lugar kung saan siya pwedeng mag-ante habang nagbibihis ito. Pagkatapos nitong ayusin ay pinaupo siya nito sa upuan at pagkatapos ay iniwan din. Napasandal siya sa kanyang kinauupuan at abalang iginagala ang kanyang paningin sa loob nang bigla na lamang nagring ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ito ay nakita niya na si Lucas ang tumatawag sa kanya. Wala siyang balak sagutin ito, ngunit bigla na lamang niyang naisip na baka kaya tumatawag ito ay dahil baka magtatanong ito. Dahil sa dahilang iyon ay sinagot niya ang tawag nito. Napahinga siya ng malalim. Pagkatapos niyang sagutin ang tawag nito ay kaagad niyang narinig ang tinig ni Lucas mula sa kabilang linya. Nasa school ka pa ba? Tanong nito sa kanya. Napatikip siya sa kanyang bibig upang supilan ang emosyong kanina pa niyang pinipigil at pagkatapos ay bahagyang inilayo ang kanyang cellphone mula sa kanya. Pinilit niyang pakalmein ang sarili niya ngunit sadyang napakahirap talagang kontrolin ng nararamdaman niya at kinailangan niya pang ilang beses huminga ng malalim. Dahil sa hindi niya pagsagot rito ay muli niyang narinig ang tinig nito. Ani, nandyan ka pa ba? Pwede ka bang umuwi na? Tanong nito sa kanya. Napatingala siya bigla at pagkatapos ay napapikit ng mariin. Sinubukan niya ang buo niyang makakaya na pigilan ang kanyang sarili at sa wakas ay nakuha niyang magsalita. Oo, nandito pa ako, sagot niya rito. Ilang salita lamang ang sinabi niya rito ngunit tila ba naubos lahat ng lakas niya sa katawan niya sa ginawa niyang pagsagot rito. Anong oras matatapos ang klase mo? Sasunduan kita. Sabi pa nito sa kanya. Napakagatlabi siya at huminga ng malalim upang pakalmeyan ang sarili niya. Pinipilit niyang kontrolin ang sarili niyang emosyon na huwag kumawala. Hindi na, kaya ko namang umuwi mag-isa, sagot niya rito. Isa pa ay may klase pa ako at hindi ako pwedeng umabsent doon, dagdag pa niyang sabi rito. Sa totoo lang ay gustong-gusto na niyang matapos ang pag-uusap nilang dalawa. Let's go. Biglang sabi ni Greg na ikinagulat niya, dumating na pala si Greg sa kung nasaan siya na nakapalit na ng damit at hindi niya kaagad napansin ang pagdating nito. Kaagad niyang ibinaba ang tawag kahit na wala pa siyang naririnig na sagot mula kay Lucas. Napakunot ang noo ni Lucas habang nakatitig sa kanyang cellphone pagkatapos siyang babaan ng tawag ni Annie. 2 taon na silang mag-asawa at kahit hindi sila gaanong nagkakasama ng matagal ay nakilala niya na kaagad ang ugali nito dahil sa talas ng pakiramdam niya. Napakasimple nito at alam niya na ang ugali nito kaya ng mga oras na iyon ay alam niyang nagsisinungaling ito dahil rinig niya sa boses nito na tila nanginginig iyon at tila kinakabahan. Sigurado siya na nagsisinungaling ito sa kanya. Isa pa ay malinaw niyang narinig ang tinig ng isnag lalaki sa background,
nagsinungaling sa kanya si Annie kung nasaan ito at hindi lang iyon, may kasama itong ibang lalaki. Ano kayang ibig sabihin nito? Nang mga oras na iyon ay hindi niya naiwasang hindi makakuyom ang kanyang mga kamay at nag-umpisang makaramdam ng sobrang inis at pagkairita. Samantala, nang mapansin na tahimik na si Lucas pagkatapos nitong makipag-usap sa telepono ay kaagad na nag-alala si Trisha rito. "Lucas, may problema ba?" tanong niya rito. "Wala, ibabalik na kita sa silid mo." Malamig na tugon nito sa kanya at ibinulsa na ng tuluyang cellphone nito. Pagdating nila sa coffee shop ay kaagad silang nakahanap ng mauupuan nila at hindi rin nagtagal ay kaagad na may lumapit sa kanila upang kuhanin ang order nila. Inabot niya kay Greg ang menu. "Pumili ka na ng gusto mo," sabi niya rito. "Isang cappuccino," mabilis na sagot ni nang hindi man lang inaabot ang menu o ni binasa man lang. Nanlalaki ang mga matang napatingin siya rito. "Sigurado ka ba talaga sa in-order mo?" Nagtatakang tanong niya rito. "Well, mas gusto ko talaga ang lasa ng cappuccino." Sagot naman nito kaagad sa kanya. Gulat na gulat talaga siya nang marinig niya ang gusto nitong kape. Ang mga lalaki kasi sa pagkakaalam niya ay mas gusto ang mga matatapang na kape tulad ng Amerikano at mas mapapait pang kape at si Lucas ay iyon ang mga paborito. "Hindi ko akalain na mas magugustuhan mo pala ang ganong kape na mas matamis kaysa sa mga karaniwang kape," sabi niya. Ang mga mata ni Greg ay tila nagkalambong ng ilang segundo at pagkatapos ay sumagot. "Pulis rin kasi ang aking ama at ang kanyang mga trabaho ay talaga naman napakadelikado at noong bata pa ako ay lagi ko siyang binibigyan ng candy bago siya umalis ng bahay namin at hinihiling na sana ay makauwi siya ng ligtas. At sa aking paglaki, nasanay na akong magdala ng candy tuwing pupunta ako sa isang misyon kaya din siguro mas gusto ko ang mga matatamis." Sagot nito sa kanya. Bagamat hinad niya naranasan kung gaano nga ba talaga kapanganib ang mga misyon ng mga pulis ay lagi niya naman iyong napapanood sa telebisyon kaya alam niyang napakadelikado nga talaga. Hindi nga nagtagal ay dumating na rin sa wakas ang order nila. Dahil sa pag-aalala ni Annie tungkol sa kanyang mga anak ay pinili niyang tiisin na lamang ang pagkagusto sa kape at talagang tiniis na hindi nag-order ng para sa kanya kahit na gustong gusto talaga niya. "Nga pala, ako pala si Annie." Muling pagpapakilala niya rito kahit na nagpakilala na siya rito kanina. "Greg," sabi nito at pagkatapos ay inilahad nito ang kamay. Hindi naman siya nag-alinlangan na makipagkamay rito at pagkatapos ay bigla siyang natigilan ng tuluyan na silang magkadaupang palad na dalawa. Napakainit ng mga palad nito at parang pamilyar sa kanya ang kamay na iyon tila kamay ni Lucas. Bigla na lamang niyang nahila bigla ang kanyang kamay dahil sa gulat ng bigla na lamang nagring ang kanyang cellphone. Agad niyang dinukot ito sa kanyang bulsa at nang makita kung sino ang tumatawag ay nagdalawang isip pa siya kung sasagutin ba niya ang tawag o hindi ngunit sa huli ay sinagot niya na lamang ito. "Hello," bungad niya na kalmado ang tinig. "Nasa school ka pa ba? Sasanduan kita," sabi ulit sa kanya ni Lucas. Agad siyang tumanggi rito dahil ayaw niya munang makita ito. "Hindi. Dito na muna ako makikitulog sa isang kaklase ko dahil may project pa kaming tatapusin. Matulog ka na lang ng maaga," sagot niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay kaagad niyang ibinaba ang tawag nang hindi man lang hinintay ang magiging sagot nito. Pagkatapos ay nakakbinggan katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa ni Greg, pagkatapos nitong maubos ang kape ay mabilis siyang tumayo upang bayaran na ang kape. Habang nagbabayad siya ay nakakita siya ng nakadisplay na mga candy. Libre lamang iyong ibinibigay sa mga customer kaya napagpasyahan niyang mamulot ng dalawa. Nang matapos siyang magbayad, ay inilibot niya ang kanyang mga mata sa loob at hinanap si Greg ngunit wala na ito. Mukhang nasa labas na ito. Kaya agad-agad na rin siyang lambas at pagkalabas ng pinto ay kaagad siyang napatingala sa kalangitan at nakita niya na maulap at mukhang uulan pa yata, maganda naman ang panahon kanina pero ngayon ay makulimlim na. Madalas kasi ay maaraw naman sa tanghali pero sa gabi ay umuulan. At ngayon nga ay mukhang uulan. "Isuot mo na lang muna ito," sabi nito at inabot sa kanyang ang jacket nito. "Ha?" Nagulat siya nang bigla na lamang itong magsalita sa tabi niya. "Di ba ang sabi mo ay babalik ka pa sa school? Mukhang uulan, mas maganda nang may protection ka man lang sa ulan kahit papano," sabi nito sa kanya.
Habang nakikinig si Annie sa sinasabi nito ay tila hinaplos ang puso niya, pero pagkatapos nun ay bigla na lamang nanlamig ulit ang puso niya dahil ang isang tao na halos kakikilala lamang niya ay nagmamalasakit sa kanya samantalang si Lucas na asawa niya ay wala sa mga oras na kailangan niya ito dahil ibang babae ang kasama nito at pinagmamalasakitan. Dahil nga nilakad lamang nila ang papunta coffee shop ay hindi nagdala si Greg ng kotse niya at ang balak na lamang niya ay magtaksi at ihatid niya si Annie sa school na pinapasukan nito. Isa pa ay napakalapit lang din naman pala nito mula sa kinaroroonan nila. Masasabi niya na hindi talaga iyon inaasahan. Nagsimula ng maglakad ang mga habang magkatabi at biglang napatanong sa kanya si Annie ng mga naging karanasan niya sa pagiging pulis at magiliw naman itong nagkwento tungkol sa mga naging kalokohan nila para kahit papano ay mapatawa niya ito at sa huli ay nagwagi rin siya dahil nakita niyang tumawa ito. Ang plano nilang pagsakay sa taxi ay hindi na natuloy dahil sa pagkwekwentuhan nila. Pagkatapos ng 20 minutong paglalakad ay tuluyan na nga silang nakarating sa tapat ng gate ng school nito. Humarap ito sa kanya. Nandito na ako, salamat, sabi nito sa kanya. O sige, pumasok ka na, sabi niya rito. Sa mga sandali namang iyon ay bigla na lamang napalingon si Annie sa daan nang bigla na lamang may kulay itim na luxury car ang pumarode sa harapan nila ni Greg. Nang mga oras na iyon ay papadilim na at nakasindi na ang mga ilaw sa gilid ng daan. Dahil nga nakasara ang bintana ng sasakyan ay hindi niya makita ang tao sa loob kaya hindi na lamang niya ito pinansin dahil baka tumigil lamang talaga ito doon at may kung sinong inaabangan. Dali-dali siyang humakbang papasok na sana ng school nang bigla siyang maalala at nakakadalawang hakbang pa lamang siya nang bigla na lamang siyang napatigil dahil hanggang sa mga oras na iyon ay hawak niya pa rin pala ang candy na kinuha niya sa coffee shop. Mabilis siyang bumalik sa harapan ni Greg at inabot rito ang candy. Para sa iyo ito, nakalimutan ko lang palang ibigay kanina. Sana ay makauwi ka laging logtas tuwing gagampanan mo ang pagiging pulis mo. Sabi niya at pagkatapos ay bahagyang nginitian rito. Salamat, sabi nito sa kanya at pagkatapos ay tumalikod na at naglakad ng palayo. Samantala siya naman ay nakasunod ng tingin rito at nanatiling nakatayo lang sa kanyang kinatatayuan. Habang nakatitig si Lucas sa papalayong lalaki ay sinabi niya sa kanyang driver. Bilasan mo at ilapit mo kay Annie, malamig na sabi niya rito. Ilang minuto lang ay lumipas ay nasa tabi na ni Annie mismo ang kotse kaya nakakunot ang noo niyang napatitig rito. Sino kaya ang sakay nito? May kailangan kaya ito sa kanya? Sa sumunod na sandali ay unti-unting bumaba ang bintana ng kotse at doon na lumitaw sa kanya ang mukha ni Lucas na napakalamig ang mga matang nakatingin sa kanya. Napakadilim ng mukha nitong nakatingin sa kanya, Lucas. Gulat na tanong niya rito na may kasama pang panlalaki ng kanyang mga mata. Bakit ka nandito? Dagdag pa niyang tanong rito. Hindi ba at sinabi na niya rito na sa kaklase niya siya matutulog dahil may gagawin silang project? Sinabi rin niya rito na hindi na nito kailangan pang sunduin siya pero bakit ito naroon? Sa nakalipas na 2 araw na nakaramdam siya ng pagod at mukha siyang kaawa-awa ay tiniis niya itong hindi makita dahil ayaw niya itong istorbohin. Kahit na mag-isa siya kanina sa hospital bed ay sinabi niya sa sarili niya na kaya na niyang mag-isa at hindi na niya kailangan pa ang kalinga ni Lucas. Pero ngayong nasa harap niya ito ay doon niya napagtanto na mali pala siya. Pero wala itong pakialam sa kanya at wala man lang itong pagmamalasakit sa kanya. Sinikap niyang pigilan ang kanyang emosyon na kumawala at pilit na pinakalma ang puso niyang kanina pa nagwawala. Lahat ng pinipigil niyang emosyon nang makita niya ito ay kumawala. Hindi niya akalaing personal siyang sisunduan nito doon sa mga oras na iyon kung kailan gabi na. Ni minsan ay hindi pa siya nito sinundo kahit na minsan dahil ang lagi lamang nitong inuutusan na sunduin siya ay palaging si Kian lamang. Sa halip na magsalita ay hindi niya pinansin ito at pagkatapos ay nagtuloy-tuloy sa paglalakad. Agad naman na nagsalubong ang mga kilay ni Lucas nang makita niyang tinalikuran siya ni Annie at naglakad palayo sa kanya. Napatitig siya sa figure nito habang naglalakad palayo at pagkatapos ay napahaplos na lamang siya sa magkasalubong niyang kilay nang wala sa oras. Sundan mo siya, dahan-dahan lang, sabi niya sa kanyang driver. Ilang sandali pa nga ay dahan-dahan ng humandar ang sasakyan at sumunod kay Annie at sumasabay lamang sa paglalakad nito.
Hindi na siya kinausap pa ni Lucas ngunit kitang-kita niya sa kanyang side na sinasabayan siya ng kotse nito sa paglalakad kaya nagpanggap na lamang siya na walang nakikita at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Makalipas lamang ang 10 minuto ay tuluyan na ngang nakarating si Annie sa tapat ng dormitoryo ng school. Sa mga oras din na iyon ay hindi na napigil pa ni Lucas ang kanyang sarili dahil kanina pa rin siya naiinis. "Hinto mo ang sasakyan," utos niya sa kanyang driver. Mabilis naman nitong sinunod ang kanyang utos at ipinarada sa gilid. Pagkatapos ay binuksan nito ang pinto ng kotse at bumaba. Ang mga payat na binti nito ay mabilis na naglakad palapit sa direksyon ni Annie. Agad nitong hinawakan ang kamay niya kaya napatigil siya sa kanyang paglalakad. "Galit ka ba?" tanong nito sa kanya. Pilit niyang iniiwas ang kanyang ulo mula rito dahil wala siyang balak na sagutin ang mga tanong nito. Ayaw niyang kausapin ito. Narinig niyang napabuntong hininga ito. "Halika na, umuwi na tayo," sabi nitong muli sa kanya kaya doon na niya nilingan ito. Umiling siya. "Umuwi ka na kung gusto mo, sinabi ko na sayo na makikitulog muna ako ngayon sa kaklase ko rito," sabi niya rito. Nang makita naman ni Lucas na mukhang seryoso ito na huwag sumama sa kanya ay bigla na lamang niyang itong binuhat bigla. Dahil nga ayaw nitong sumama sa kanya ay wala na siyang magagawa pa kundi gawin ang bagay na iyon. Nanlalaki ang mga mata ni Annie nang bigla na lamang siya nitong buhatin at pagkatapos ay automatikong napayakap siya sa leeg nito sa takot na baka mahulog siya. At nang yamakap siya ay nakita niyang bigla na lamang gumuhit ang isang ngiti sa mga labi nito at pagkatapos ay kaagad niyang narinig ang tinig nito. "Mukhang hindi ka nagalit. Umuwi na tayo," sabi nito sa kanya. At nang marinig niya ito ay doon niya napagtanto ang kung ang ginawa niya kaya agad niyang pinseryoso ang kanyang mukha. "Sinabi ko na sayo na umuwi kang mag-isa at huwag mo akong isama. Ibaba mo na ako," malamig na sabi niya rito. Ngunit tila wala itong narinig at nagbingingihan lamang at mahigpit pa ring buhat-buhat siya. Pinilit niyang makababa ngunit ang mga kamay nito ay tila bakal na nakahawak sa buong katawan niya kaya kahit na anong gawin niya ay walang epekto rito. Sa huli ay ang dibdib na lamang ang nakaya niyang tampilan ng paulit-ulit. "Lucas, ano ba? Bitawan mo ako," sabi. Inis na sambit niya. "Bakit ba pinipilit mo akong iuwi ayaw ko nga?" Hindi ito sumagot. "Bitawan mo ako." Ulit niya ngunit mas lalo lamang humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya at ilang sandali pa nga ang lumipas ay tuluyan na siya nitong isinakay sa kotse. At bago pa man siya makapag-react o ni makapagsalita man lang ay nakarinig na siya kaagad ng pag-click kung saan ay kaagad na nitong naisuot sa kanya ang seatbelt. Agad niya itong pinandilatan dahil sa sobrang inis niya. "Lucas, isa itong uri ng kidnapping dahil ayaw kong sumama sayo. Hindi mo pwedeng ipagkait sa akin ang kalayaan ko. Pwede kitang idmande sa ginagawa mo." Inis na sambit niya pa rin. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang nagpanteng ang tenga ni Lucas dahil sa narinig niyang sinabi ni Annie sa kanya. "Sige, magreklamo ka," malamig na sambit nito sa kanya. Nanginginig ang mga laman ni Annie dahil sa galit na galit siya rito ng mga oras na iyon. Umikot ito at pagkatapos ay binuksan nito ang driver's seat at tumingin sa driver ng may malamig na mga mata. "Bumaba ka at mag-taxi ka na lang pauwi," sabi nito rito. Sir, paano kayo makakauwi kung aalis ako?" tanong naman ng driver kay Lucas. Biglang nagingit ang mga ngipin ni Lucas dahil sa sobrang inis niya dahil napakawala naman nitong common sense at pagkatapos ay napatampol na lamang siya sa kanyang noo. "Ako ang magdadrive ng kotse at pwede kang mag-abang ng taxi rito. Naiintindihan mo ba?" malamig na tanong nito rito. Agad na natakot ang driver at pagkatapos ay mabilis na lumabas at dali-daling lumayo sa kotse. Pagkalabas ng driver ay agad na pumasok si Lucas sa loob ng kotse at pagkatapos ay inilock niya ang lahat ng pinto ng kotse. Sa puntong iyon ay hindi pa rin sumuko si Annie at pilit na binubuksan ang mga pinto ng kotse ngunit halos mauubos na ang lakas niya ngunit wala pa ring nangyayari. Matapos ang pagsubok na buksan ang mga bintana ay nanahimik na lamang siya at napapikit dahil napagod lamang siya. Sa mga sandali rin namang iyon ay nanahimik na rin si Lucas at tahimik na nag-drive. Bigla na lamang siyang napamulat ng kanyang mga mata nang maramdaman niya ang takbo ng kotse na sobrang bilis at halos masasabi mo na tila ba nakikipagkarera na ito dahil sa sobrang bilis ng takbo nito. Ang mga kalye sa gabi ay halos walang mga sasakyan at maging sa mga tabi ng daan ay halos wala ring mga tao.
Idagdag pa na ang kalsada ay napakaluwang at sobrang diin ng pagkakaapak ni Lucas sa accelerator at halos sasabog ang kanyang puso dahil sa sobrang takot. Sobrang natatakot siya. Paano kung ma-accident sila? Halos lumipad na ang kotse dahil sa sobrang bilis ng takbo nito. Napahawak na lamang siya ng mahigpit sa seatbelt at hinabol ang kanyang paghinga. Kung kanina lang ay alam niyang galit si Lucas, ngayon ay sigurado siya na galit ito. Ang mga taong katulad ni Lucas na mga introvert ay sanay na magkimkim ng galit nila sa kanilang sarili at minsan lamang nila iyon mailabas, at ngayon nga ay tiyak na nilalabas nito ang galit nito sa pamamagitan ng pagmamaneho ng napakabilis. Bigla niya tuloy na alala na noong minsang nagalit ito ay dumiretso ito sa isang racing track at nagmaneho ng ilang laps hanggang sa hamupa ng tuluyan ang galit nito. Pakiramdam niya tuloy ng mga oras na iyon ay masisiraan na siya ng bait dahil sa sobrang bilis nga ng takbo nila. Pero sa kabila nun ay napaisip siya ang dapat na magalit rito, hindi ba? Pero bakit ngayon ay ito ang nagagalit sa kanya? Ano naman kaya ang dahilan, kung bakit bigla na lamang itong nagalit sa kanya? Halos tumilapon siya nang bigla na lamang itong lumiko ng napakabilis, panigurado na kapag hindi siya nakasuot ng seatbelt at hindi nakasara ang pinto, malamang sa malamang ay tumilapon na siya sa labas ng sasakyan. Sa huli ay napapikit siya ng mariin at takot na nagsalita. Lucas, tumigil na please, nagmamakaawang sabi niya rito. Napakabilis ng takbo natin, baka kung mapano tayo. Magdahan-dahan ka naman. Ngunit sa kabila ng pagmamakaawa niya rito ay hindi man lang nito binagalan ang kanilang takbo, sa halip ay tila mas binilisan pa nito lalo. Parang wala itong narinig at ng mga oras na iyon ay tila nag-uumpisa na siyang mahilo dahil sa bilis ng takbo ng kotse. Bigla na lamang siyang napaiyak nang wala sa oras. Lucas, ano ba? Bagalan mo ang takbo, natatakot na ako. Tumigil ka na please, umiiyak na nagmamakaawang sambit niya rito. Nang marinig naman nito ang pagmamakaawa niya ay doon lamang nito tinapakan ng mahigpit ang preno at pagkatapos ay dali-daling huminto ang sasakyan, kung saan ay nakarinig siya ng napakatinis na tunog, marahil siguro sa kanilang biglang pagtigil. Hindi gumaan ang pakiramdam ni Annie hanggang hindi tumigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Kanina pa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Bigla siya napahikbi ng tuluyan na nganyang imulat ang kanyang mata. Lumapit sa kanya si Lucas at pagkatapos ay nagkaroon siya ng pagkakataong suntukin ang dibdib nito. Isa kang baliw. Tinakat mo ako. Akala ko mamamatay na ako. Inis na sabi niya habang tumutulo ang kanyang luha. Lucas, ano bang pumasok sa utak mo ha? Dagdag pa niya. Dahil sa sobrang takot niya ay nasabi niya lahat ng kanyang iniisip at sasabihin niya lahat ng gusto niya rito. Inabot naman ni Lucas ang kanyang mga kamay at mariing hinawakan ang mga ito upang pigilin na siya sa kanyang ginagawang pagsuntok sa dibdib nito. Umiiyak pa rin si Annie ng mga oras na iyon. Isa kang baliw. Baliw ka, sigaw niya rito. Takot na takot talaga siya dahil hindi lang para sa buhay niya kundi para na rin sa buhay ng mga anak niya. Mabuti na lamang at bukod sa kaba at takot ay wala na siyang iba pang naramdaman, dahil kung hindi ay mas lalo pa siyang magagalit kay Lucas kapag nagkataon. Mas lalo lamang bumagsak pa ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iyak ay hindi niya pa rin mapigil ang mga ito sa pagtulo at patuloy pa rin ito sa pag-agos. Ilang sandali pa ay naramdaman niya na hinawakan nito at sinapo ang kanyang mukha at tinitigan siya sa kanyang mga mata, pagkatapos ay masuyong pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang hinlalaki nitong daliri. I'm sorry, bulong nito sa kanya. Mukha naman itong sinsero sa paghingi sa kanya ng tawad dahil kitang-kita niya naman iyon sa kanyang mga mata, ngunit kahit na 1,000 beses siguro itong humingi sa kanya ng tawad ay wala itong magiging epekto. Sa huli ay sumimangot ito sa kanya nang makita nitong patuloy pa rin na tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Tumitig ito sa kanya at seryosong nagsalita. Kung hindi ka pa talaga titigil sa pag-iyak, hahalikan na kita, sabi nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito ay kaagad na tumigil siya mula sa kanyang pag-iyak at tila ba minsanang umatras ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Hindi niya rin inaasahan na titigil siya sa kanyang pag-iyak ng ganun-ganun lang, samantalang kani-kanina lang ay halos hirap na hirap siyang pigilin ang kanyang mga luha. Sa kabilang banda naman ay halo-halong emosyon ang naramdaman ni Lucas sa mga sandaling iyon. Takot na takot ka ba na halikan kita? Nanunuksong tanong niya rito. Hindi sumagot si Annie.
Itinaas niya ang kanyang kamay at pagkatapos ay hinaplos niya ang pinggi nito gamit ang kanyang mapapayat na mga daliri at napatitig sa mga may itim nitong mga mata. Napakalalim ng mga ito ay napaka-imposibleng mabasa o ni maaninag man lang ang emosyong nakatago sa mga mata nito sa mga oras na iyon. Bigla namang itinagilid ni Annie ang kanyang ulo dahil hindi na niya matagalan pa ang mga titig nito sa kanya. Hindi niya rin magawang ibuka ang kanyang bibig ng mga oras na iyon dahil sa labis na pagkapahiyang nararamdaman niya. Dahil rito ay agad din naman siya nitong binitawan at pagkatapos ay bumalik na ito ng tuluyan sa pwesto nito at tahimik na ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Sa mga oras na iyon ay mas banayad at puno na ng ingat ang pag-andar ng sasakyan. Lang sandali nga lang ay tuluyan na silang nakarating sa kanilang bahay. Agad na dumiretso si Annie sa kanyang silid at dali-daling naghanda ng kanyang damit at pumasok sa banyo para maligo. Ramdam na ramdam niya ang kanyang pagod ng mga oras na iyon at ang tanging gusto na lamang niya ay ang makapagpahinga. At tungkol naman sa pagkakita niya kay Trisha at Lucas ay ayaw na niya munang alalahanin at intindihin iyon dahil ayaw niyang mas lalo pang sumakit ang kanyang ulo. Napakaraming nangyari sa araw na iyon at kailangan niya munang ikalma ang sarili niya. Bukod pa doon ay magiging maayos lang ang kanyang mga baby kung makakapagpahinga siya ng maayos at makakatulog ng maayos nang walang ibang iniisip. Ngayon ay ang kanyang mga baby muna ang pinaka-importante sa kanya ngayon at wala nang iba. Pagkalabas niya ng banyo ay kaagad siyang dumiretso sa kama upang mahiga na nang hindi na lumilingon pa sa kama at laking gulat niya nang bigla na lamang may mga pares ng mga kamay na yamakap sa kanyang payat na katawan. Sa isang iglap ay ang kanyang payat na katawan ay nakapatong na sa katawan ni Lucas. Ang kanilang mga katawan ay wala ng distansya sa isa't isa at ang hininga nito ay tumatama sa kanyang mukha ay. Ganon din siya. Rinig na rinig rin niya ang bawat pagtibok ng puso nito ng mga oras na iyon. Nakapatong ang kanyang ulo sa mismong tapat ng dibdib nito at nang magangat siya ng kanyang ulo ay kaagad na nasalubong ng kanyang mga mata ang napakagwapo at walang kapintasang mukha nito. Wala ni isang nagtangkang gumalaw sa kanilang dalawa. Nanatili siyang nakapatong sa ibabaw nito at tahimik na nakikinig sa bawat pagtibok ng puso nito. Wala rin itong sinabi sa kanya at nakatitig lang din sa kanyang mga mata at parehas lamang sila. Walang ibang maririnig sa buong paligid dahil napakatahimik at tanging mga paghinga lamang nilang dalawa ang ingay sa buong silid. Ilang sandali pa nga ay tuluyan nang nagsalita si Lucas. Ikaw siguro talaga ang taong nakita namin ni Trisha sa ospital kanina, Annie, sabi nito sa kanya. Hindi siya nakasagot sa sinabi nito at pagkatapos ay pinigil niya ang sariling manlaki ang mga mata. Di ba? Sabi mo ay nasa school ka. Bakit mo nagawang magsinungaling sa akin? Dagdag pa nitong tanong sa kanya. Napalunok siya bigla ng mga oras na iyon. Sa totoo lang ay ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa bagay na iyon dahil nagpapaalala lamang sa kanya iyon ng pagkukulang nito at kawalan ng malasakit sa kanya bilang asawa nito. Hindi pa rin siya sumagot nito. Samantala, pagkatapos magtanong ni Lucas kay Annie ay naghintay siya ng ilang minuto para sa sagot nito ngunit wala itong naging sagot o nipaliwanag man lang sa kanya. Dahil rito ay bigla na lamang niyang naalala ang nakita niya kanina nang maabutan niya ito sa harapan ng school katabi ang isang lalaki habang nakangiti at nakita pa niya na may inabot ito sa lalaki. Nang maalala niya ito ay bigla na lamang siya nakaramdam ng tila ba hindi niya mapangala ng emosyon. Nang hindi niya mahintay ang sagot ni Annie ay nagpatuloy siya. Kaya ba pinaghirapan mong magsinungaling sa akin ay dahil lang sa lalaking iyon at para makapag-date kayong dalawa? Tanong niya rito. Napaisip si Annie na hindi na lamang niya papansinin ang mga tanong nito ngunit hindi niya napigil ang mag-react sa sinabi nito sa kanya. Biglang napakunot ang noo niya at nagsalubong ang mga kilay niya. Umahan bigla ang galit sa dibdib niya ng mga oras na iyon at tinitigan ito sa mga mata na halos mag-apoy ang kanyang mga mata. Lucas, paano mo nasasabi ang mga iyan? At paano mo nagagawang-gawan ako ng kwento? Tanong niya rito. Annie, nakita ng sarili kong mga mata. Pagdadahilan nito sa kanya. Porke ba nakita nito na magkasama sila ni Greg kanina ay nag-date na agad sila? Napaka-owa naman yata nito. Mas lalo lamang tuloy tumindi ang inis niya rito ng mga oras na iyon. Hindi ba pwede na niyaya niya lang itong magkape dahil sa pagtulong sa kanya nito ng ilang beses? Mukha pang sinasabi nito sa kanya na parang niloloko niya ito sa tono ng boses nitong nag-aakusa.
Bigla tuloy siyang nagsisi na pinakasalan niya ito kaya sino ngayon ang kakasuhan niya? Ang sarili niya ba? Ang galit na kinimkim niya nitong mga nakaraang araw ay tila ba minsanang sumabog ng mga oras na iyon. Lucas, inaamin ko na kasama ko nga kanina ang lalaki sa gate ng school ngunit hindi ba at normal lang yun para sa isang kaibigan o kakilala? Sino kaya ang nakikipag-date sa ating dalawa ha? Pinagbibintangan mo ako samantalang kayo ni Trisha ay mas malala pa. Ikaw ay may asawa na pero ano? Araw-araw kang pumupunta sa ospital para lang makita ang babaeng baliw na baliw sa'yo. Pag ginagawa mo yun, hindi mo ba naisip kung ano ang mararamdaman ko? Puno ng sakit na tanong niya rito. At ang Trisha na iyon, alam niyang may asawa kang tao pero bakit ba patuloy ka pa rin niyang hinahabol-habol at kinukulit? Tanong niyang muli rito. Alam mo Lucas, ako napakatapat ko sa'yo. Sobra pa sa salitang tapat at pero ngayon ay pinapalabas mo pa na ako ang may kasalanan sa'yo. Pagkatapos niyang magsalita ay mabilis siyang umalis mula sa ibabaw ni Lucas. Aalis na lamang siya doon at lilipat ng silid. Hindi niya kayang makasama ito kahit na saglit lamang dahil sa sobrang magkahalong inis at sakit dahil pakiramdam niya ay tila ba nasasakal siya. Paano nito nagagawa ang mga iyon? Lucas, isa kang malaking gago. Hindi mo ako pwedeng pagsabihan ng mga ganyang bagay dahil lang sa mahal kita. Inis na sambit niya sa isip niya. Kung tutuusin ay ang may kasalanan naman talaga ay si Trisha ngunit sa halip na ito ang sisihin nito ay sakaniya pa nito ibinaling ang lahat. Joke ba ito? Dahil parang ng mga oras na iyon ay parang gusto niyang matawa dahil rito. Siya si Annie na mahal ito at kaya niyang magdusa kahit na hindi naman talaga niya kasalanan. Dahil mapagbigay naman siyang tao kaya wala siyang pakialam kung tama o mali ba yun ngunit sa puntong yun ay hindi na siya papayag na paulit-ulit ens lamang siya nitong sisihin kahit na hindi naman siya ang mali. Bumaba siya ng kama. Saan ka pupunta? Tanong nito sa kanya nang makita siyang bumaba ng kama. Nilinggan niya ito. Wala kang pake kung saan man ako pumunta, hindi mo ako pwedeng kontrolin. Matapang na sagot niya rito at mabilis na humakbang patungo sa pinto. Nang nasa tapat na siya ng pinto ay kaagad na binuksan ni Annie ito at akma na sana siyang hahakbang palabas nang bigla na lamang lumapit sa kanya si Lucas at hinayla siya pagkatapos ay isinara nito ang pinto. Inis na napatitig siya rito dahil sa ginawa nito. Ano bang problema mo ha? Gusto kong lumabas at karapatan ko na pumunta sa kung saan ko gustong pumunta. Bakit mo ba ako pinipigilan ha? Tanong niya rito. Karapatan. Malamig na tanong sa kanya ni Lucas habang nakatitig sa kanyang mga mata. Bakit mo gustong lumabas? Dahil ba hahanapin mo ang lalaking iyon kanina? Saan mo ba nakilala ang lalaking yun ha? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito na lalaking yun ay bigla na lamang nalungkot si Annie. Lang beses siyang tinulungan ni Greg at ang pagtawag lamang rito ng lalaking iyon ay tila ba napakawalang utang na loob para sa kanya. Lucas, meron siyang pangalan at apelyido kaya pwede ba huwag mo siyang tawagin na lalaking iyon lang, sagot niya rito. Samantala nang marinig naman ni Lucas ang pagtatanggol ni Annie sa lalaking iyon ay mas lalo lamang nadagdagan ang galit na nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Sa isip-isip niya ay parang napakatagal na niya yatang hindi nagagalit ng sobra. Sa natatandaan niya ay ang huling beses na nagalit siya ng sobra ay noong pinilit siya ng kanyang lolo na pakasalan ito at ni hindi man lang siya nagkaroon ng kahit na kaunting pag-asa na manalo rito at wala siyang magawa kundi ang tanggapin na lamang ito. Kahit na noong araw na pinaalis ng kanyang lolo si Trisha ay wala siyang nagawa kundi panuurin lamang ito habang naglalakad palayo sa kanya at tuluyang iniwan siya at noong mga panahong iyon ay hindi naman siya nagalit kay Annie dahil wala namang kasalanan ito tungkol doon pero sa mga oras mismo na iyon ay talagang galit siya rito at hindi lang basta galit kundi galit na galit. Sa tansya niya ay ilang araw nang magkakilala ang mga ito at masyado na nitong pinapahalagahan ang lalaking iyon at halos ipagtanggol na rin ito sa kanya. Lucas, napaka-unreasonable mo. Inis na sabi nito sa kanya. Samantala dahil sa sobrang galit na galit siya ay bigla na lamang napatulo ang luha sa kanyang mga mata. Bakit ikaw ha? Isang tawag lang ng dati mong kasintahan ay handa kang iwan ang lahat para lang makasama siya kahit na sobrang busy ka dahil ano? Hinihiling niya na alagaan mo siya at asikasuhin mo siya hindi ba? Lucas, bakit parang napaka-unfair mo naman yata? Puno ng sakit na tanong niya.
Sinabi ko na sa'yo hindi ba na okay lang sa akin at pwede kang pumunta sa babaeng mahal mo at pagkatapos kapag kailangan mo ako kapag sobrang kailangan mong magparaos ay, handa akong punan ang tungkulin ko sa'yo bilang asawa mo. Dapat ay ganun ka rin, pwede rin akong makipagkita sa iba at pumunta sa kung saan ko gusto diba? Dagdag pa niya habang patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Hindi ito sumagot. Pero bakit ikaw pwede tapos ako hindi? Dahil sa sobrang sama ng loob ni Annie ay hindi na niya nakayang pigilan pa ang kanyang bibig at tuloy-tuloy na lumabas mula rito ang mga gusto niyang sabihin. Nakipagtitigan siya kay Lucas kahit na alam niyang galit na rin ito dahil halos mamula na ang mga mata nito at maglabasan na rin ang mga ugat nito sa noo ngunit wala siyang pakialam. Ulitin mo nga ang sinabi mo, malamig na sabi nito sa kanya. Nang mga oras na iyon ay walang anumang takot na nararamdaman si Annie habang nakatitig sa mga mata. Determinado na siya at buong-buo na nagloob niya na sabihin rito lahat ng hinanakit niya rito. Lucas, bakit ikaw? Palagi mo nalang pinupuntahan si Trisha. Ha? Hindi porke kasal tayo ay pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo, pwede kang pumunta sa babaeng iyon pero pag ako na, bawal dahil magagalit ka. Nang matapos siyang magsalita ay tiningala niya ito at nakita niya ang mga mata nitong halos mag-apoy sa labis na galit. Ang mukha nito ay namumula dahil sa pagpipigil ng galit at ang aura nito ay kasing lamig ng yelo ng mga oras na iyon. Napakatalim ng mga titig nito at kung nakakamatay lang siguro ang titig nito Avenue baka kanina pa Siva bumulagta sa harap nito mismo. Sa mahabang panahon na magkasama silang dalawa ay ngayon pa lamang niyang nakitang ganito ito. Sa totoo lang habang tumatagal siyang nakatitig sa mga mata nito ay nakaramdam na siya ng takot. Pakiramdam niya pa ay tila ba inalay niya ang sarili niya sa isang galit na lobo ng mga oras na iyon. Muli siyang gumalaw upang muling tumalikod, hinawakan niya ang seradura ng pinto at handa na sanang pihitin dahil gustong-gusto na niyang umalis doon ngunit mabilis na hinayla ni Lucas ang kamay niya sa pangalawang pagkakataon. Ang mga palad nito ay sobrang init at nakakapaso. Huwag kang lalabas, mariing sabi nito sa kanya. Biglang nagsalubong ang mga kilay niya. Bakit ba Lucas masyado mo akong hinihigpitan? Dahil ba asawa mo ako? Ganun ba ha? Sunod-sunod na tanong niya rito na may halong galit. Dahil sa sobrang galit ni Lucas kay Annie ay bigla na lamang niya itong hinayla papunta sa kama at inihaga ito doon. Akmang babangon na sana si Annie nang bigla na lamang pamatong sa kanya si Lucas at ang kanyang mga kamay ay mahigpit nitong hinawakan sa magkabilang panig ng kanyang ulo at ang kanyang mga binti ay inilock nito gamit ang mga paa nito. Lucas, ano bang ginagawa mo? Umalis ka sa ibabaw ko. Hindi ako makagalaw. Galit na anes ni Annie habang pilit na kumikawala sa ilalim nito ngunit wala siyang magawa. Hindi nagawang sumagot ni Lucas at nanatiling nakatitig lamang sa kanyang may itim na mga mata. Ang kanyang katawan ay bigla na lamang nang nanlamig dahil sa titig nito at bigla siyang nakaramdam ng takot na baka kung ano ang gawin nito sa kanya. Dahil sa ginawa nito at hindi na nga siya tuluyang nakagalaw. Lucas, ano ba? Sa akin mo lang nagagawa ang mga bagay na ito. Bakit hindi mo gawin kay Trisha ang mga ito ha? Sabi niya rito habang nagngingit-ngit sa labis na galit. Habang tumatagal ay mas lalo lamang nakaramdam ng lungkot si Annie dahil wala na itong ibang ginawa kundi ang saktan at pahirapan lang siya. Oo, tama ka nene, sabi nito at bigla na lamang bumaba ang mukha nito sa kanya ay mabilis siyang hinalikan ng mapusok at napaka-agresibo. Sa mga sandaling iyon ay bigla na lamang nablangko ang isip ni Annie. Nene, napakalambot ng pagkabigkas nito sa kanyang palayaw at ito ang unang beses na narinig niyang tinawag siya nito sa pangalan niyang iyon. Nasanay kasi siya na ang laging tawag nito sa kanya ay Annie. Ngunit dahil nga sa pagtawag nito sa kanya ng nene ay kaagad na nagpalambot sa kanya. Napakaliit na bagay lamang ng gusto niya. Kahit na kaunting pag-aalaga at pag-aalala lamang sana mula rito ay sapat na sa kanya ngunit kahit na ganun kaliit lang ang gusto niya ay hindi man lang ito maibigay sa kanya nito. Hanggang sa bigla na lamang niyang naramdaman ang pagsakit ng bibig niya. Nang mahayla siya mula sa kanyang pag-iisip ay nakita niya na nakatitig sa kanya si Lucas at madilim ang mga mata nito. Anong iniisip mo? Ibinuka ni Annie ang kanyang bibig upang magsalita na sana nang muli itong magsalita at ni hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na makasagot. Sa kabila ng paghalik na ginawa ko sa iyo ay na-distract ka pa din. Bakit Annie iniisip mo na naman ba ang lalaking iyon? Tanong nito sa kanya gamit ang napakalamig na tinig.
Ang mga salitang binitawan ni Lucas ang nagpagising kay Annie. Napakahaplos siya sa kanyang bibig gamit ang kanyang dila at pagkatapos ay napangiti na parang tanga dahil sa katangahan niya. Bakit ba napakatanga niya pagdating kay Lucas? Bakit ba siya naapektuhan sa pagbanggit nito ng palayaw niya? Anong nginingiti mo? Tanong nito sa kanya. Biglang napakunot ng noo si Lucas nang makita ang ngiti sa mga kabi ni Annie, bigla siyang hindi naging comfortable dahil sa ngiti nito. Hanggang sa mga oras na iyon ay hindi pa rin siyang makapaniwala at gulat siya sa mga naging reaksyon nito sa kanya. Pakiramdam niya tuloy habang tumatagal ay palayo ng palayo ang loob nito sa kanya. Bakit ayaw mong sumagot? Salubong nagkilay niyang tanong rito. Samantala, sa halip na sumagot si Annie ay pinagdikit lamang niya ang kanyang bibig. At dahil sa hindi niya pagsagot ay mas lalo lamang nagalit sa kanya si Lucas at hinawakan ang baba niya at bahagyang ipinantay sa mukha nito. Annie, magsalita ka, pwede ba? Inis na sabi nito. Ayokong sumagot, malamig na sabi niya rito. Bakit nga ayaw mong sumagot? Napakasimple lang ng tanong ko, muling sabi nito sa kanya. Pagkatapos nitong magtanong sa kanya ay bumalot sa buong silid ang nakakabinging katahimikan dahil sa ayaw niyang sumagot. Nanatili lamang siyang nakatitig sa mga mata nito.